depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so here we go again. Bago tayo mag-start, sabay-sabay nating basahin to. Romantic love is an obsession. It possesses you. You lose your sense of yourself. You cannot stop thinking about another human being. This is how it feels like, okay? I understand, you miss your ex, namimiss mo siya, hindi mo mapigilan ang sarili mo, and there's no other way, walang ibang tunnel, walang ibang butas, walang ibang daanan, wala kang malalabasan. Lagi mo siyang mamimiss, highs and lows, kahit maging sobrang saya mo, maya-maya magiging malungkot ka. After mong manood ng mga motivational videos na motivate ka ng mga ilang minuto, tapos balik ka na naman sa normal. Yung tipong nakanood ka na movie, nalibang ka, pag uwi mo ng bahay, wala kang kasama, or may kasama ka man, malungkot ka, wala ka sa mood. It's because you miss your ex so much. You are investing so much. And minsan hindi lang siya so much, kundi minsan ito na ay too much. And you are actually starting na mag-ask sa sarili mo, what the hell is happening with me? And you want to escape from that kind of experience because you don't want to experience that, right? Ayaw mo ma-experience yung lagi mo siya namimiss. Because at the back of your mind or inside of your brain, all you want to happen is to delete him or her inside your memory. You want to erase it from this one, right? Gusto mo siyang ma-erase from your memory, and you don't want this thing to happen over and over and over again. You cannot sleep, hindi ka makatulog, pagkagising sa umaga, hindi ka maging okay. And I know it's quite normal kasi minahal mo yung tao. And what happened? You are being obsessed. Bakit ka na-o-obsess? Bakit ka parang, hindi ko naman sinabing baliw, no? Ang sinasabi ko lang, parang you cannot stop yourself thinking of her or him. Para siyang nagiging natural sa'yo. Parang hindi ka mabubuhay isang araw kapag hindi mo siya naisip, kapag hindi mo siya na-miss. And you know what's the reason? According kay Helen Fisher, ang pinaka-reason is because of the romantic love. You are being so romantic. Yung tipong sa pagiging romantiko mo or romantika, babae ka man o lalaki ka, there's nothing wrong sa pagiging romantic. But what's wrong? Kung ano yung pinakamalaking kamalian sa pagiging romantic, ito yung you don't have the self-control. You cannot control yourself. Being romantic is, I'm not romantic personally, pero, walang masama sa pagiging romantic as long as hindi ka na-obsess. Okay, romantic love is an obsession. But it can be like romantic love lang. What's happening here is nagkakaroon ng obsession. And that's the danger of being romantic. I know, being romantic is quite cool. And ito yung mga napanood natin sa movies like Aladdin or, ang daming mga romantiko na movie, Titanic, That's romantic. Pero depende kasi sa partner mo eh. Eto ang tanong. Romantiko ka. Okay, romantika ka. Wala na akong magagawa dyan. Yan na yung nature mo. Ang tanong, nagiging romantiko ka ba sa tamang tao? Baka naman kasi nagiging romantiko ka o nagiging romantika ka sa maling tao. Walang masamang maging romantic. Pero kung nagiging romantic ka lang sa maling tao, that's the biggest problem that you have here. You cannot do that over and over again. You cannot be like that over and over again. Yun yung pinakamalaking pagkakamali na pwede mo magawa sa life mo. Yung magiging romantic ka sa maling tao. And of course, if your ex is the one who made this mistake, or if your ex did this to you, iniwan ka niya, hindi ka niya binigyan ng second chance, or gumawa siya ng karumal-dumal sa'yo, I understand how you feel. But here's the thing. You cannot be romantic so much. You cannot be romantic too much. Hindi ka pwedeng lumampas dun sa limitation mo. And that's the problem. Dahil nilampasan mo yung limitasyon mo sa pagiging romantiko, at eto ka ngayon na mo problema.
Ang pinaka-problema ay hindi naman yung minahal mo siya. Ang pinaka-problema, yun yung minamahal mo pa rin siya kahit wala na kayo. Okay, I will repeat. Hindi problema yung minahal mo siya. Ang problema is yung mahal mo pa rin siya kahit wala na kayo. Paano mai-stop mamiss si ex? Walang ibang way. Stop being romantic. That's it. Kapag hindi ka naging romantiko, hindi ka masyadong nag-iisip tungkol sa kanya, I know you are hoping someday that you can have her or him. I know that you are, hoping, dreaming, nangangarap ka pa rin, umaasa ka na may chance ulit. You are asking for forgiveness or you are asking for closure. Gusto mong matanggap ka ulit. Gusto mo ng acceptance. Come on, let's stop that. It won't help you at all. Getting your ex back or, throwing your ex, it doesn't matter at all. Being romantic sa isang ex ay hindi dapat mangyari. Okay, I'll tell you. Stop that. S-T-O-P. Stop. That's stupid. Okay? Being romantic is actually quite cool kung sanang magiging asawa mo talagang kagaya mo, na mahal ka. Right? Pwedeng Jack or Rose to, parang Titanic. But kung yung kwento nyo ng ex mo, hindi sila ganon. So, there's no reason para maging romantic ka. It's just, you are just being quite illogical kapag pinagpatuloy mo yung pagiging romantiko mo sa isang taong di ka naman mahal. That's stupid. Kahabag-habag, kaawa-awa. Ipipilit mo yung sarili mo sa isang taong di ka gusto. How to stop missing your ex? You can stop being romantic. And if you stop yourself na nagiging romantiko, you can stop this thinking about him or her. Kasi dapat din matuto ka magtanong sa sarili mo kung saan ka ba pupunta? Anong ka pupuntahan ng pag-iisip sa kanya? Anong ka pupuntahan ng namimiss mo siya? Oo, nandun na tayo sa di mo mapigilan yung sarili mo, pero hanggang kailan mo hindi mapipigilan ang sarili mo? Hindi ka ba darating dun sa puntong gusto mong tanungin hanggang kailan? Hanggang kailan kaya matututunan kong pigilan ang sarili ko? Come on. Get yourself up. Itayo mo ang sarili mo. Walang ibang magliligtas sa'yo. Probably your friends are there, family, or mga kung sino mo makakatulong sa'yo. I'm also here. The YouTube is here. God is always here for you. But if you will not help yourself, then walang mangyayari. You will just stay dyan sa level na yan at hindi ka mag-grow up. Mananatili kang nagwa-wonder kung paano mabuhay ng matiwasay. Mananatili kang ganyan. And I don't recommend it na maging ganyan ka habang buhay. Mamimiss mo yung ex mo, hindi ka naman namimiss. Oh my. Come on. Gusto kong ma-realize mo kung gaano ka kaawa-awa. I know, mahal na mahal mo siya. I know, hindi mo mapigilan ang sarili mo na iniisip mo siya. But let's stop this. Okay? Wala na tayong ibang way. Don't be so romantic. He or she doesn't deserve your love at all. Hindi niya deserve yung pag-ibig mo. Deserve yan ng someone na magmamahal ng tunay sa'yo. Come on, bilyon-bilyon naman ng tao sa mundo. Di ka naman mauubusan, huwag kang mag-alala. And I know na pwede mong sabihin sa akin na, Coach, mahal ko kasi. May pinagsamahan kami. 10 years, 15 years. Kahit 100 years pa kayo nagsama, wala akong pake. Kung mananatili ka sa ganyang level of thinking, wala akong pake. Ayoko, okay? Ako mismo, hindi ko marirecommend yan sa'yo. Help yourself. Get up. Kasi masisira yung buhay mo, masisira yung focus mo sa trabaho, focus sa pamilya mo, focus sa sarili mo. Imbis na maging productive ka, ang gagawin mo na lang, humiga, humilata, umupo sa sulok at umiyak sa gitna ng kadiliman. Luha na pumapatak. Deserve ba ng ex mo yung luha mo? Ano to? Deserve niya yan? Napakamahal ng luha. Parang ginto yan. Lumalabas ang luha dahil sa emosyon na meron ka. At kapag naglalabas ka ng emosyon, parang ka naglalabas ng ginto. Ibig sabihin, yun yung sarili mo. Ano to? Okay lang na ibigay mo yung sarili mo sa kanya. Okay, nandun na tayo sa mahal mo. Okay, nandun na tayo. Okay, sige, di mahal mo na. Wala na akong magagawa, di ba? Ang gusto ko lang naman, umalis ka sa ganyang level. Wala naman ako sinabing hindi ka maging emosyonal, pero okay din kung hindi ka maging emosyonal. Kung umiyak ka man, sana naman, tapos na yun. Hindi niya deserve yung umiyak ka ng 1, 2, 3. Hindi niya deserve yung aabot pa ng 5, 10. Come on. Di ba? Deserve mong mabuhay ng masaya. Deserve mong humanap ng tao na magmamahal sa'yo.
yung mas better. Deserve mo yung mas better. Huwag mong panghinayangan ng tuyo. Do masarap ang tuyo. Kung meron naman bangus, di ba? Huwag mong panghinayangan ng bangus kung meron naman tuna. Alam mo yun, napakalaki ng mundo. Marami tayong pwedeng makuha bagay na mas magpapasaya sa atin. Pero at the end of the day, ang magpapasaya lang sa atin, sarili natin. Walang masama kung magiging romantiko ka. Basta dun sa tamang tao na mamahalin ka. Pero kung sa maling tao, dun ka magiging romantiko, awatin mo yung sarili mo. Hindi magandang bisyo yan, kaibigan. Thanks for watching.